Sa boarding house na ito kung saan naroon si Carla, hindi niya tunay na pangalan. Siya raw ang inatake ng di umano'y aswang. Natutulog ako noon. Tapos nung madaling araw, mga 3:00 na yon, may narinig ako na kalampag galing din sa bubong ng bahay na tinutuluyan namin. Kaya nagising ako dahil sa ingay. Nahirapan ako makatulog ulit kasi nga nasira na yung tulog ko. Tapos bigla pa akong nakarinig ng tunog ng baboy na galing sa bubong. Imposible naman na magkaroon ng baboy sa bubong kasi ang taas nun. Kaya hinala ko aswang yung nasa bubungan. Ginising ko yung kasama ko na si Daisy. Tapos pagbukas namin ng ilaw, ang dami na namin kalmot sa paa at kamay. Pero nung buksan daw nila ang ilaw, laking gulat na lang nila na meron na silang mga sugat sa binti at kamay. Hindi namin alam kung saan galing yung mga kalmot namin. 2 lang kami sa kwarto tapos nakalak pa yung pinto. Kaya imposible na may hayop na nakapasok para kalmutin kami sa paa at kamay. Nung nakita namin yung mga kalmot namin, takot na takot kami dahil sarado yung pinto. Tapos pareho pa kaming may mga kalmot. Doon ko na sinabi kay Daisy na may nilalang sa bubong namin na baka sa bintana dumaan. Sinabi ko rin sa kanya na tunog baboy yung narinig ko sa bubong. Kaya sobrang takot yung naramdaman naming dalawa. Tumangging magpa-interview si Daisy pero ang kanyang ina nagpaunlak ng panayam. Nakalmot na raw dati ng aswang ang kanyang anak. Tanda ko noon, umuwi yan si Daisy sa bahay na puro kalmot. Ang kwento niya may babae daw na nakaputi na sumalubong sa kanya sa palayan. Tapos nung magkasalubong na sila, bigla daw siyang sinabunutan ng babae. Mukha daw matanda yung babae tapos pulang-pula yung mata. Kaya tumakbo siya pa uwi ng bahay. Tapos ilang linggo lang yung makalipas, bigla na namang nagsisigaw si Daisy kasi may kumakalmot daw sa paa niya. Nung nakita namin, ang daming dugo ng kumot niya. May mga malalalim na siyang sugat sa paa. Sa kabila nito, ang albularyo sa barangay na si Tay Sario, pinapayuhan ang kanyang mga kapitbahay para hindi sila atakihin ng aswang. Tinayuhan kami ng albularyo na lagi daw kami magdasal at maglagay ng asin sa bahay.